Mapagbigay ka ba? Amen. Tanungin mo yan sa katabi mo, mapagbigay ka ba? Ha? Amen. Pero bago po tayo magpatuloy, ating pong bubuksan ang ating pong Biblia sa Unang Hari 17, 1 King chapter 17, verse 7 to 16. Ito po ay isang napaka-pamilyar na istorya sa Bible na siguro po ay maraming beses na po nating nabasa o napakinggan kahit po sa sermon po ng ating pong pastor. At ito po yung ating pong pag-aaralan at hihimay-himayin po natin ano po yung mga pwede po nating makuha na mga aral upang tayo po bilang mga mananampalataya ay umusbong, manatili yung espiritu ng pagbibigay. So basahin po natin yan, simulan po natin sa verse 7. Okay? Wala doon. Nandiyan na po ba kayo? Nagdadala pa ho ba kayo ng Bible? Uso pa ho yan, uso pa. Yung magdadala ng Bible, sa gadget nga lang. Verse 7. Sundan po natin ang ating pong pagbabasa. Ngunit dumating ang panahon na natuyo rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Verse 10. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makainom? Verse 11. Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting tinapay. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. 13. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag ka mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Verse 14, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, ng Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw ng ulay marapating papatakin ng may kapal. Verse 15. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. Sa last verse po. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa muling pagkakataon na kami ay makakinig ng iyong mga salita. Mga salita nagbibigay dunong sa amin, mga salitang nagtatama sa aming pananaw, sa aming prinsipyo, mga salita na nagbabago ng aming pagkatao. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, na ang salitang ito ay maging inspirasyon, maging kalakasan, maging aral sa aming pong personal na buhay bilang isang mananampalataya. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, bigyan niyo po kami ng pananatili
kung anumang bagay ang nais nyo pong ituro sa bawat isa po sa amin. Salamat po, maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa pong story ng tungkol po sa isang babaeng balo. Ito po yung mga panahon sa Israel na wala na pong makain ng tao, nagkakandamatay na, tagtuyot, taggutom. Ito po yung mga panahon na kahit po ang mga propeta, nag-i-struggle po sila kung paano po sila gagamitin ng Diyos sa kanilang bayan. So ang istoryang ito, may kinalaman po sa isang attitude. May kinalaman po ito sa isang desisyon. May kinalaman po ito sa isang pagtanggap, sa isang sitwasyon kung paano mo siya hinaharap. At ang istoryang ito ay may kinalaman tungkol sa pagbibigay. Ano po matututunan natin? Mga aral, mahalagang aral tungkol sa istoryang ito. Mahalagang aral tungkol sa pagbibigay. Medyo himahimayin po natin unti-unti ang mga verses at tignan po natin paano natin ilalapit ang kasalukuyang buhay po natin sa napakatagal na panahon na nangyari doon po sa pangyayaring ito. Una po mga kapatid, basahin po muna natin yung verse 8 and 9, balikan po natin. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, kay Propeta Elias, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. The first line of the story, mga kapatid, hindi pa pumupunta si Elias doon sa lugar na iniinutos sa kanya ni Yahweh, ay ang sabi ng Panginoon, meron na akong iniredy na isang babaeng balo na magpapakain sa iyo. At according po sa verse 9, inutusan na yung babaeng balong ito na magpapakain kay Propeta Elias dahil wala nga pong pagkain, walang mainom. So ito po yung panahon critical ang kondisyon ng bansang ito. Pero the Lord is so good. Alam niyo po ba, kahit po mahihirap ang sitwasyon sa buhay natin, may mga taong nire-ready ang Panginoon para ikaw ay suportahan. Amen? Tignan niyo po mga kapatid, ito pong kasaysayang ito, hindi lamang po isang ordinaryong istorya sa lumang tipan, kundi makikita po natin na ito po ay isang napakagandang aral sa buhay po natin na dapat po unang-una, kapag nangusap sa iyo ang Panginoon, this is the first point, mga kapatid. Ito po yung una. Number 1, huwag mong pipigilan ang sarili mo sa pagbibigay. Amen? Yung bang nangusap na sa iyo si Lord, anak sa December 25, give your best. Iregalo mo sa akin yung pinakamainam. December 25, alam po natin, kultura ng Kasile, nagbibigay tayo. Happy birthday, Jesus, di po ba? Sino po nagbibigay sa inyo doon? Sino po ang nagbibigay pero napilitan lang? Kasi si Bishop naman kasi nangungulit Diba? So, ito pong babaeng balo, sabi ng Bible, may tinanim na sa puso ng babaeng balong ito na ang babaeng ito ay magbibigay sa isang propeta. Kaya ang aral na makukuha po natin, kapag si Lord nangusap sa atin, huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Ibigay mo na. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na. May mga panahon ka ba sa buhay mo na nangusap ang Panginoon, no? Na nakita mo yung isang kapatid, nakwentuhan ka tuloy ng mga sama ng loob, ng mga problema. Tapos sabi ni Lord sa'yo, parang may bumubulong sa'yo, bigyan mo na kasi. Minsan kapag ang Lord ay nangusap, isa sa kawalan ng pagbibigay, mga kapatid, na espiritu ng pagbibigay, yung pinipigilan mo, pero may kakayanan kang ibigay. Amen? Kaya kapag may mga tao ka na nakita at alam mo may kumalabit sa puso mo,
Holy Spirit kasi yun eh. Kasi ang Holy Spirit, ano po yan, nagtuturo po sa atin. Kaya, alimbawa, kayo po ay ngayong December, nagpipray ka sa prayer meeting, pagkatapos ay nangusap sa iyo si Lord, at sinabi sa iyo, si Bishop, bigyan mo sa bagong taon, kaya sa Pasko. Gawin mo po yon. Kasi hindi mo kailangan pigilan ang sarili mo. Kasi isang karangalan sa Panginoon na ikaw ay gamitin sa mga lingkod ng Diyos. Hindi lamang sa mga pastor, sa mga kapatiran. Tanong, ilang tao na po sa church natin ang nabigyan na natin or natulungan? Ilang kapitbahay na ba ang nasuportahan mo at natulungan? O minsan kahit alam mo ang sitwasyon ng isang tao, pinipigilan mo pa rin ba ang sarili mo? Ay, wag na lang kasi marami naman tumutulong dyan. Amen? Ang pagtutulungan ay bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Buhay po natin yan. Kaya bawal po sa isang mananampalataya ang madamot. Tingnan mo yung katabi mo. Ang mukha ba niya mukhang madamot? Bawal po talaga eh. Pangit na attitude po yan sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi napatunayan ko po, nung ako'y maging Kristiyano, pag ikaw po pala ay madamot, parang pinipigilan mo talaga yung pagdaloy ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Parang sinasabi mo, hindi ko pwedeng ipamigay hindi ang aking pera kasi pinaghirapan ko to. So, nagdidictate ang ugaling madamot sa pagiging makasarili. Amen? Ang taong madamot, tandaan nyo po ito, huwag nyo kalilimutan. Ang taong madamot, nabubuhay sa takot. Huwag nyo po bakit? Kasi iniisip mo mawawalan kayo pag nag-release ka. Prinsipyo po ng mundo yan, mga kapatid. Pag ikaw nawalan, ang sabi ng mundo, talaga mawawalan ka. Kaya yung mundo, turuan mo sila mag-tithes, hindi nila paniniwalaan. Kasi ang paniniwala nila, malaki ang mawawala sa'yo. Pero sabi ng Bible, iba. Pag nagbigay ka, ibabalik ng Diyos, siksik, liklik, at umaapaw. Amen? Natututunan po ba natin ngayon na hindi natin kailangang maging madamot? Hindi natin kailangan pigilin ang ating sarili upang magbigay. It is an opportunity sa bawat isa sa atin, lalo-lalo ngayong Kapaskuhan. Humanap ka ng mga taong mabibigyan mo, matutulungan mo ngayong Pasko. Amen? Baka meron dito mga kapatiran, dumadaan sa mahigpit na pagsubok sa pinansyal. Ba't hindi kaya tayo maging bahagi? Pero wag naman po kayong mangungutang na. Sa church po ba, walang utangan. Turo po ni Bishop yun eh. Meron ba dito may mga utang sa kapatiran? May mga utang ba kayo sa mga kapatiran? Kung may utang ka, unti-unti magbayad ka na. Tapos, pag nangutang ulit, wag mo na pautangin. Wag na. Bigyan mo na lang. Sabi ni Bishop, bigyan mo na lang ng kaya mong ibigay. Kasi baka may mga, ito naman ang totoo, may mga tulong minsan hindi naman talaga nakakatulong. Sa halip, mas nagpapahirap pa. Kapag nangusap si Lord na magbigay, huwag pigilan. Verse 13, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Pero isang prophet dito, lumapit sa babaeng balo, itong babaeng balo, mamamatay na lang, magluluto. Kapiraso na lang yung natitira sa kanila. Pero pumapil ngayon si Elias sa buhay po nila at sinabi, pagluto mo ako ng munting tinapay. Ako, sabi ni Elias, at pagkatapos, tsaka kayong magluto ng para sa inyo. Demanding si Propeta Elias. Iisipin mo, mga kapatid dito, parang si Elias, tinuturo, ako muna. Bakit wala tayo na nabasa na nagreklamo yung babae? Ba't kita uunahin? May anak nga ako, mamamatay na kami. Bibigyan kita, uunahin pa kita kaysa sa aking pamilya. Napansin niya, mga kapatid?
Pero ang sabi ng verse 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. Ano yung utos? Unahin muna si Prophet Elias bago ang iyong pamilya. Anong aral po ang makikita natin, mga kapatid, sa bahaging ito? Ito po yung pangalawa. Ang pagbibigay ay may kasamang sakripisyo. Amen. Pwede sabihin ng babaeng balo kay Elias, ano ka, hilo? Eto na lamang nga natitira, uunahin pa kita. Pero sabi ni Elias, sige, gawa mo muna ako ng donut. No, tapos, tsaka kayo gumawa ng para sa inyo. Pero sabi ng Bible, nakakahanga yung babaeng balo. At ang sabi, ginawa ng babae yung sinabi ni Elias. Wow. No? Hindi nagreklamo yung babae. Kung ikaw kaya yon, mamamatay na kayo, huling pagkain na lamang, ibibigay mo pa para sa iba, at iuhuli mo ang para sa inyo. That is sacrifice. Pangalawang lesson, mga kapatid, lagi mo natin tatandaan, ang pagbibigay ay may kasamang sakripisyo. Kaya pag tayo nagbigay minsan, nasasaktan ka. Totoo ba? When you give something to someone, minsan nawawalan ka naman talaga eh. Totoo po ba yun, mga kapatid? Isa po sa indikasyon na ikaw ay giver, lagi mo inuuna ibang tao. Sabi ni Bishop, nagkukwento dati, naririnig ko sa mga pamilya niya, sabi ng mga anak niya, si daddy kasi, nung maliliit kami, laging inuuna pa niya mga member ng church kaysa sa amin. Yung kakainin na lamang namin ng gabi, pero ibibigay pa dun yung bigas sa member. That is sacrifice. Inuuna ang iba kaysa sa pamilya. Hello? Iyon ang totoong pagbibigay. Kaya alam niyo po, mga kapatid, pinapatay ng totoong pagbibigay ang pagiging makasarili. Pinapatay yan. Kaya ang naghahari sa atin, yung espiritu ng pagbibigay, kapag inuuna natin ang ibang mga tao. Mga kapatid, isang kasanayan ang dapat ipairal sa ating mga personal na buhay bilang mga mananampalataya. Pag tayo magbigay, sabi ni Apostol Pablo, lagi nating kinukonsidera ang ibang mga tao, lalo na ang hindi mga mananampalataya. Amen. Kaya as part of God's ministry, hindi pwedeng walang nagbibigay. Yun ang totoo. Amen. Alam niyo po ba, bago po ako umakyat dito, may nagbigay na kagad sa akin. Kaya sabi ko po, di ba next Sunday ako ulit ang speaker? Di po. I really thank the Lord. May mga ganong kasanayan na tayo. May ganong mga attitude na tayo. Malaki po yung kanyang binigay. Sabi ko, sayang yun, ha? Minsan ganun tayo, yung nangihinayang. Pag tayo nagbigay, mamaya magbibigay tayo. If you faithfully give your tithes, 10% tithes, di ba iisipin mo, no? Pag meron kang asawang hindi Kristiyano, sasabihin, huwag ka mga magbigay sa church. Kinukuha lang ng pastor nyo yan. Di ba? Mga ganun na usapan sa labas. Ba't ka magbibigay? Sayang yan. Ipakain mo na lang sa mga anak mo yan, 10%. Kung ang sweldo mo ay 50,000 a month, magkano ibibigay mong tithes? Pambili na rin ng bagong sapatos ngayong Pasko. Wag na lang kayo mag-tithes. Bilhin nyo na lang ng sapatos. Pasko ngayon eh. Pero you are willing to sacrifice. Kahit mawalan ako, magkaroon lamang ang gawain ng Panginoon. Kahit mawalan ako, magkaroon lang si pastor, matulungan ko lang ang kapatiran. Kapag gano'n na ang nasanay ka sa iyong buhay bilang mananampalataya, gusto ko pong sabihin, ikaw ay totoong mapagbigay. Amen. Palakpakan po natin yung mga giver po sa church na ito. Ako po kahanga-hanga ang mga Kristiyanong sobrang mapagbigay. Alam niyo yung mapagbigay na, meron dito sobrang mapagbigay pa. Bukod yung mapagbigay sa sobrang mapagbigay. Kadalasan yung sobrang mapagbigay, yan yung challenge of your faith eh. Amen. Sa church po namin, kapag birthday ko po, ang dami po nagbibigay sa akin.
Kapag meron po panahon ng okasyon, marami pong tumutulong sa church. I really thank the Lord maging sa Kasili. Alam ko po sa panahon ng pangangailangan ng gawain ng Panginoon, ang dami pong nagbibigay. Alam mo kung bakit? Sabihin mo to sa katabi mo, kasi mayaman ka. Amen? Okay, pinagpala ka kasi kapatid. Amen? Are you willing to sacrifice para magbigay lamang para sa iba? Yung babaeng balo, isipin mo, no? Yun na lang yung natitira. Yun na lamang, mamamatay na sila. Pero ba't ganon? Binigay pa niya kay Propeta Elias. Kahanga-hanga. It is really a sacrifice na tayo po ay magbigay. Yung magbibigay ka kahit mawalan ka na, makapagbigay ka din. Yun ang totoong pagbibigay. Amen? Kasi po mga kapatid, ang totoo niyan, tayo madaling magbigay eh. Madaling magbigay ang isang tao pag hindi laking kawalan sa iyo. Totoo po ba yan? Ano? Uy, bigyan mo naman yung pulubi. Nakakaawa naman, bibigyan mo ng 10 piso, 20. Madaling ibigay yun. Bakit? Hindi masakit yun eh. Hindi laking kawalan sa iyo nun. Kung meron ka 1 milyon ngayon sa bangko, at tutulong ka, sabi ni Bishop, meron tayo papagawa sa church, mag-contribution tayo, magbibigay ka na 1,000, 1,500, 2,000, hindi laking kawalan sa iyo yun. Amen? Hindi laking kawalan sa iyo yun. Kaya hindi masakit sa damdamin na magbigay ako. Oh, 2,000 lang yan, 1,000, marami akong pera, okay lang yan. Pero, subukan mo, what if kung ang 1 milyon, sinabi ni Bishop, yung 1 milyon nyo, ibigay nyo sa gawain ng Panginoon. Teka muna, ako muna ay mag-aayuno ng 40 days. Kasi malaking kawalan na sa iyo yun. Yun ang ginawa ng babaeng balo. Yung natitira sa kanya, ibinigay na niya. Laking kawalan. Wala na, mamamatay. Pero, willing to sacrifice. Verse 11, balikan po natin to. Aalis na ang babae upang ikuha niya ng tubig. Nang pahabol niyan sabihin, kung saan maaaring bigyan mo na rin ako ng konting pagkain. Tignan niyo yung babae, no? Nung si Prophet Elias humingi ng tubig. Ang bilis eh. No? Ang bilis. Pero nung sinabi, sandali muna ma'am, pwede bang paggawa mo muna din ako ng tinapay? Nagpaliwanag na yung babae sa verse 12. Sabi, alam mo, prophet, alam ng Panginoon Diyos na wala na po kami makakain. Kasi alam niya, yung mawawala sa kanya, katapusan na ng buhay po nila eh. Okay, pero yun po ay isang damdamin minsan ay nagpapahiwatig din po tayo. Diba, pag may nanghiram sa'yo, subukan niyo to, pag may nanghiram sa'yo yung malaking pera, diba, ang dami mong paliwanag. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Pag nagpahiram ka ba, ang dami mong paliwanag. Alam mo, sister, kasi ang dami namin problema sa pamilya eh. No, magkano hinihiram? 5,000. Alam mo, sister, magbabayad pa ng tuition fee yung anak ko eh. Kasi mawawalan ka, malaki eh. Para yung babaeng balo, sabi niya dito, mayroon na lamang po kaming natitirang konting harina at konting langis. Namumulot nga po kami ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lang bago po kami mamatay. Nagpaliwanag na siya. Nangihingi lang naman ang propeta. Kaya isang bagay ang dapat din po nating makita, ang totoo pong pagbibigay, mga kapatid, ay pagpili. Giving is a choice. Nasa sayo yan. Bakit may mga tao mapagbigay? Kasi pinili na nila yun na maging mapagbigay sila. Ikaw, pinili mo na rin ba na maging mapagbigay? Bakit may mga kakilala ka o maaring sa loob ng church, madamot talaga? Bakit? Kasi ang pagbibigay, pinipili. Bakit sila madamot? Huwag mo nang pakialaman sila kasi pinili nila ang maging madamot. That is a choice. When you give your tithes, it is your choice kung magbibigay ka, kung magiging faithful ka, 10%, 10%. Bakit yan ang tinuturo ng Bible? Kasi yan na yung batas na iniwan ng Panginoon sa atin na dapat hindi na po tayo nagre-reklamo at dumadaing dyan.
maging masunurin. Amen? Maging choice mo na that every payday, binibigyan ako ng sweldo ng boss ko, kinsenas katapusan, it is my choice na ang unang gastusin na i-out ko sa aking pera, sa aking sweldo, is my tithes. Dapat maging choice mo yon. Huwag mo muna unahin na ibang gastusin. First expenses, pag meron kang pera, yung ibibigay mo na 10 bahagi para sa Panginoon. May katotohanan po ba ang ating napapagkwentuhan po ngayon? Mga kapatid, totoo po ba na ang pagbibigay ay pinipili? Pwede mong piliin, huwag ka na magbigay. December 25, sabi ni Bishop, happy birthday, hindi ako magbibigay dyan. Pinili mo yon. At hindi tayo pakikialaman ng pastor kung hindi ka nagbigay. Amen? Alam mo naman, pilitin po tayo. Kaya sabi ni Pablo, pag nagbigay, ay yung hindi napipilitan, kundi maluwag sa puso. Amen? Kaya po tayo, piliin po natin katulad ng babaeng balo, bagamat sa una parang nag-aalinlangan siya, nagpapaliwanag siya, pero at the end, mas pinili niya na bigyan ng tubig at tinapay yung propeta ng Diyos. Piliin na natin mula ngayon ang maging mapagbigay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Meron pong isang member ng isang church. Meron po siyang isang sasakyan na pinapahiram sa kanyang pastor. Yung pastor niya kasi walang sasakyan. At sabi niya, nai-commit niya sa Panginoon, sabi niya sa kanyang pastor, Pastor, pag may mga lakad kayo, halimbawa may mga kasal kayo, may mga special occasion kayong pupunan, o basta may lakad kayo, anytime po yung sasakyan ko, ipahihiram ko po sa inyo. At pwede nyo po yung gamitin, magsabi lang po. So ganun po ang ginawa ng lalaki. Minsan pag may kasal si pastor, pinahihiram yung sasakyan. No, tapos may pinuntahan si pastor sa malayong lugar, pinapahiram. Maluwag sa kanyang puso yung pagpapahiram ng sasakyan. Kasi sabi niya, parang ministry niya yun sa kanyang pastor. Hanggang minsan, sa isang prayer meeting, habang siya po ay nasa prayer meeting, nagkapuspusan. Talaga nag-iiyakan po ang mga kapatiran. At ang lalaking ito iyak ng iyak. At habang siya po ay marubdob na nananalangin, parang kinausap siya ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Anak, yung sasakyan mo na pinahihiram mo sa pastor mo, wag mo na ipahiram, ibigay mo na. Lumakas ang panalangin ng lalaki, lalo siyang umiyak. At ang tinanong niya, Panginoon, ikaw po ba yan nangungusap sa akin? Nagtataka siya, yung kanyang damdamin, nasa marubdob siyang panalangin, parang nahaluan ng pagdududa yung kanyang prayer. Hanggang matapos po ang prayer meeting, yung lalaki ay, habang siya po ay nasa sasakyan niya, umiiyak pa rin po siya. Nananalangin pa rin. Tapos na prayer meeting, nagpipray pa rin po siya. At ang tinatanong niya si Lord, Lord, ibibigay ko po ba talaga kay pastor itong sasakyan? Kaisa-isang sasakyan ko po to, Lord. Ibibigay ko po ba talaga? Sabi ni Lord, ibigay mo na. Doon siya nakarating na sa bahay, nasa higaan siya, umiiyak pa rin, nananalangin. Lord, confirmation po ba bago po ako matulog? Lord, confirmation po ba ulit? Gusto ko po kayong tanungin, talaga po bang ibibigay ko na kay pastor? Ito lang po yung sasakyan ko. Again, sabi ng voice ng Panginoon, ibigay mo na. Pagkagising niya na umaga, ang ganda ng gising niya, payapang-payapa ang kanyang kalooban. Nagpray ulit siya sa Panginoon at sinabi niya, Lord, ibibigay ko na kay pastor yung aking sasakyan. Kinabukasan po, masaya-masaya po siya, pumunta sa bahay ng kanilang pastor at inabutan susi. Ang sabi niya sa kanyang pastor, Pastor, nangusap po ang Panginoon, mula po ngayon, hindi ko na po kayo pahihiramin ng sasakyan ko kasi sa inyo na po ang sasakyan ko. At hindi po doon nagtapos ang istorya. Sabi niya, siyempre, gusto niya, may sasakyan siya. Nag-ipon po siya. Wala pong 1 taon. Malaki naman po yung kanyang sweldo.
Nakaipon siya at nakabili po ulit siya ng sasakyan. At ito po ang catch dito. Yung pinagbilhan niya ng sasakyan, inalok po siya ng negosyo, magbabay and sell ng sasakyan. Sinubukan niya. Sabi niya, sige, subukan ko, malaki pala ang kitaan dyan. So, nung unang taon, pangalawang taon, nakakabenta po siya ng 4 hanggang 5 sasakyan. Uy, ang laki ng kita. So, after 3 years, naging 3 na po yung sarili niyang sasakyan, kabibenta. Kumikita eh. Amen? Hanggang yung lalaki, nakilala sa kanilang lugar na napakahusay magbenta ng sasakyan. Sa madalit sabi, naging mahusay na negosyante yung lalaking iyon. Na sino yon? Yung lalaking nagbigay ng sasakyan sa kanyang pastor. Amen? Kumisa ng pagbibigay, isa pong pagsubok sa ating pananampalataya. Marami na po tayo nadinig na patotoo. Marami po, maging sa ibang mga churches, wala nang kwenta sa kanila ang bigyan ng pera ang pastor. Hindi na po issue yon. Wala na pong kwenta sa kanila magbigay ng sasakyan, ang kanilang pastor, ipadala nila sa Europe. Pastor, ito po ang kalahating milyon, mamasyal po kayo sa Europe. Ito po ang 1 milyon, pastor, nangangailangan kayo, may problema kayo financially. Wala na pong usapan doon at bulungan ang mga members na sinasabi, si pastor, ba't binigyan ng pera yan? Dapat tayo din. Diba? Alam niyo po mga kapatid, ang totoong pagbibigay, pinipili po yan. Ngayong araw na ito, gusto ko, piliin po natin, maging mapagbigay tayo. Lalo na kapag si Lord nangusap sa ating puso. Amen? Mga kapatid, lagi po natin tatandaan, kapag tayo po yung nagbigay ng sagad na pagbibigay, ito po ay isang testing sa ating pananampalataya. At kapag ginawa po natin to, nako, maniwala po tayo, iba naman pong klase ang binabalik ng Panginoon po sa atin. Amen? Tanong sa atin pong lahat, nasubukan mo na ba yung ganon? Yung magbibigay ka, sobrang sakit. Yung mapapag-pray ka ng 40 days and 40 nights. Lord, ibibigay ko, ang hirap. Pero you are willing to give because inutos na ng Panginoon sa iyo yun eh. Yung babaeng balo, parang ang hirap, mamamatay ka. Kapiraso na lang na tinapay. Ibinigay mo pa. Siguro kung may nakakita sa kanya, napakaengot mo, ba't binigay mo dyan sa prophet na yan? Mamamatay ka na lang, kapiraso na lang natitira, ba't binigay mo pa? Pero hindi doon nagtapos ang istorya ng babaeng balo. Tuloy po natin. Verse 13, balikan po natin. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Yun, nadidiscern ni Prophet Elias na medyo nag-aalinlangan yung babaeng balo, nabigyan siya ng tinapay. At ang sabi ng unang sinabi ni Elias sa babae, huwag kang mag-alala. Mga kapatid, gusto rin po natin sabihin ni Propeta Elias sa oras na ito sa ating lahat, pag nagbigay ka ng totoong pagbibigay, huwag mong iisiping nawalan ka. Sabi sa inyo, Propeta Elias, huwag kang mag-alala. Wow! China-challenge po tayo ng kanya mga salita. At ang sabi sa verse 14, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi na matutuyo ang iyong langis sa tapayan. Pangatlong aral, pang-apat na aral na makikita po natin. Ito po yung pang-apat. Andiyan na pa. Okay. May pangako ang Diyos sa taong mapagbigay. Nasa iyo ang pangako ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Kami po, ang dami po namin tinutulungan sa ngayon. Ganun po talaga eh, pastor tayo eh. May mga panahon na dapat sa iyo na lamang yon, ibibigay mo pa. Yung binigay po sa akin kanina, bago po ako tumayo, ibibigay ko rin po ngayon. Give and take lang naman po yan. Ang blessing, paikot-ikot lang po yan. Magbigay ka, dadating ang pagpapala, pagpapalain ka, magbibigay ka ulit. It is a cycle of life. Kaya para sa atin, ang pera, kaya sabi pala ni Apostol Pablo, huwag tayo magmukhang pera. Because Paul knew na ang pagpapala ng Diyos, paikot-ikot yun sa buhay natin. When you give, may ibabalik. Pag binalik, magbibigay ka ulit.
Amen? Kaya ang salita ng Diyos, proper po na tinuturo sa atin po talaga. Sino po nagtatrabaho dito? Yung mga nagwo-work sa mga industry, sa mga pabrika. O gusto ko po makita yung mga kamay. Huwag po kayo magre-reklamo kung maliit ang sweldo. Kasi darating ang time, kapag dumating yung season of blessing sa inyo ng Diyos, ipopromote kayo ng Panginoon. Yung mga nagninegosyo, taas po ang kamay. May reklamo kayo sa pagninegosyo nyo? Nalulugi na, humihina na? Huwag po kayong malungkot. Huwag kayong magtanong kay Lord, ba't ka ganyan? Faithful naman po ako eh. Bakit ang hina ng negosyo ko? Yung may mga negosyo, magdagdag ka pa ng negosyo. Kasi nga po, ang pagpapala ng Diyos, umiikot yan sa buhay ng mga mananampalataya. Dumadating at hindi pwedeng hindi dadating ang pangako ng Diyos sa iyo. Iintayin mo lang, aabangan mo lang, huwag kang mainip. Yung iba kasi naiinip, naiinis na. Tama na yan, tigilan na natin to. Hindi naman tayo nakita eh. Hindi niya alam, may katakdaan sa lahat ng pangyayari sa mundo. Amen? Minsan, naiinis ka na kay pastor. Si pastor, bakit pa sinasabi, yayaman ka, yayaman. Ba't ngayon, wala pa rin akong pera? Naiinis ka na ba kay bishop? Dinideclare niya lagi sa atin, yayaman ka, ba't ngayon? Tingnan mo bulsa mo, may pera ka ba? Tingnan mo bulsa, ba't wala ka pa rin? Kasi hindi mo pa panahon na yumaman. Intayin mo ang panahon na ikaw ay magiging milyonaryo. Amen? Kaya huwag ka iiyak sa prayer, Lord, ba't hindi mo ako pinagpapala? Huwag ka mananalangin ng ganon. Kasi alam ng Diyos, may sarili siyang timetable. Baka kasi hindi ka pasagana ang buhay, pinagpapala. May tinitrain ka pa ng Lord. Una, yung attitude mo, masyadong gastador. Pag may pera ka, punta ka kagad sa mall. Hindi ka nag-iisip magnegosyo. Siguro, kaya hindi ka pa nayaman. Sabi siguro ni Lord, anak, itrain mo muna sarili mo. Mag-control ka sa pera mo. Maging mabuting katiwala ka ng paghawak ng ibinibigay ko sa iyo. Amen? Pag siguro natrain na tayo sa ganon, may marami na mayayaman dito no? Pag natrain ka sa ganon, siguro, anak, ready ka na. Bibigay ko na yung pangako ko sa iyo. Amen? Kaya huwag kang malulungkot pag wala kang pera. Di ba ang buhay ng Kristiyano laging masaya? Diba? Ang lungkot nung kanta kahit walang pera, laging daw masaya. Pero iba po ang saya na meron kang pagpapala ng Panginoon. Amen? So, ano ang aral na makukuha natin dito? Lagi mo iisipin, sa panahon na ikaw'y nagbibigay, sa mga tao nagbibigay, may pangako ang Panginoon sa iyo. Wait lang. Hintayin mo lang. Wait ka lang. Huwag ka mainip. Kasi there is a season in everything. No? Ang bawat pangyayari sa buhay, sabi ng Ecclesiastes, may kanya-kanyang katakdaan, may kanya-kanyang panahon. Amen? Siguro ngayon 2024, malay mo, no? May ibigay na si Lord yung request mo sa Kanya. Amen? Malay mo, makapag-asawa ka na. Yun ang prayer request mo. O ito, anak, panahon na para makapag-asawa ka. Siguro, panahon na, nasagutin ni Lord next year yung prayer mo. Lord, lagi mo pinagpipray yung asawa ko, bumait na, maging Kristiyano na. Baka tong year na to na parating, yun na yung season ng asawa mo makakilala sa Panginoon. Amen? Kaya huwag kang mabubuisit sa asawa mo. Wala kang kwenta, anak ka ng demonyo. No? Asar na asar ka, ang daming bisyo. Panalangin mo lang patuloy. Manampalataya ka, one day, ang iyong asawa, makikita mo, umiiyak, lumuluhod, at tinatanggap ang Panginoon bilang sarili niyang tagapagligtas. Amen? That one day, amen? Yung lagi mong prayer request, meron po isa tayong kapatid na minsan dumadaing, pag nagkukwento sa amin, ba't gano'n tagal ko ng mananampalataya, ganito pa rin ang buhay ko? Kasi hindi pa nga katakdaan Amen? Kausapin mo si Lord, Lord, ano yung dapat ko pang gawin? Para ang pangako mo matupad na sa akin. Adjust ba natin ang buhay natin? Itama ba ang kailangang buhay para marating po natin yung pangako ng Panginoon? Mga kapatid, pag nagbigay tayo, kadikit mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Napansin mo, yung mga tao mapagbigay, blessed yan No? Blessed po yan. Ito po yung sumunod na verse 14.
at hindi rin matutuyo iyong langis sa kapayapaan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw. Ayun, no? Takdang araw. Na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Alam niyo po, meron pong batas sa daigdig na umiiral, yung the law of cause and effect. Pag ang isang pangyayari daw sa buhay natin, kung bakit tayo ganito ang buhay, okay, iyan ay epekto ng bagay ng ginawa mo. Kung ano yung tinanim mo, ginawa mo, yun ang magiging bunga. Proper po yun, equivalent po yun. Kung nagtanim ka nung araw ng mabuti, ngayon sagana ang buhay mo kasi meron kang ginawa nung araw na ngayon umiepekto sa kasalukuyan mong buhay. Kapag gumawa ka ng kabalastugan at kalokohan nung araw, sino po dito dating ang lakas magyosi? O di ba may sakit ka sa baga ngayon? Kasi bunga lang yon ang ginawa mo dati. Maraming ganon. Kung ano yung tinanim, yun din yung nagiging epekto sa buhay na. Law of cause and effect. Pero mga kapatid, sa istoryang ito, hindi umepekto yung batas na yun. Alam niyo kung ano nangyari? Remember, nung panahon ni Elias at ng babaeng balot, taggutom, tagtuyot. Pero ang nangyari, yung pangako ng Panginoon sa kanya, binaliktad yung batas na yun. Dapat mamamatay na sila. Yun ang equivalent ng kasaysayan ng araw na yun. Marami namamatay sa gutom, walang mainom, tagtuyot. So maraming tao namatay nung panahon na yon. So yun yung magiging epekto na nangyayari sa kanila. Pero dito, iba nangyari. Yung binasa natin, ang sabi ni Propeta Elias, hindi na matutuyo yung langis sa tapayan. Blessing. No? At ang panglimang aral na makikita natin, eto, maniwala po tayo dito. Ako naniniwala dito sa panglimang ito. Walang epekto ang mahirap na sitwasyon sa taong mapagbigay. Wala epekto yan. Hindi ka maapektuhan yan kasi you are a giver. Sino po dito nawalan ng trabaho ng pandemic? Sino po dito nawala ang negosyo ng pandemic? Meron po ba? Sino po dito ang nawalan ng asawa ng pandemic? Nung panahon ng pandemic, umiiyak ang maraming Kristiyano. Nagtatanong sa Lord, Lord, bakit po ang daming pastor ang namatay nung pandemic? Cause and effect no? Ang daming kumakalat yung sakit, ang daming namamatay. Yun nga po sabi natin, kaya namatay yung mga pastor kasi katakdaan. Ba't si Bishop buhay pa? Hindi pa katakdaan Ba't ako buhay pa? Nung pandemic, dapat wala kaming pera. Pero sa buong kasaysayan namin mag-asawa, nung panahon ng pandemic, mas marami kaming pera. Nagtataka yung mga kapitbahay namin, ba't yung mga nagtinda po kasi kami noon, pagkatapos namin magtinda, nagbibigay pa kami. Yung natira namin, binibigay po namin. Nagdadalo po kami sa member nung panahon ng pandemic, yung mga gulay, karne na natira, binibigay po namin sa mga member. Ay, ang lakas po ng tindahan po ni Pastora nung panahon ng pandemic. Nakapagbuo tuloy ako ng 2 magandang mountain bike. No? At ang maganda nangyari, yung asawa ko mas lalong gumanda nung panahon ng pandemic. Kasi nakakapahinga, walang stress. No? Sino dito nung panahon ng pandemic, naging parang tuyot na ubas ang katawan po natin. Sa babaeng balo, dapat mamamatay na sila, pero pinasagana pa sila ng Panginoon. Alam nyo, ang totoo, pag ikaw mapagbigay, hindi iepekto yung anong pangit na sitwasyon sa buhay na hindi kanya maaapektuhan. Kasi ganito po mangyayari. Halimbawa, may salot sa paligid. Unang-una, pag may salot sa paligid sa bansa natin, protektado ka ng ating Panginoon. Amen. Protektado ka na, sinasamahan ka pa ng Panginoon. Sinasamahan ka na ng Panginoon, pinagpapala ka pa ng Panginoon. Kaya wag mo dadaingin ako. Yung iba kasi natatakot po, no?
Pag sabi merong ngayong kumakalat na walking dinosaur, walking pneumonia. Wala po yun. Hindi po i-epekto yan. I-epekto yan sa madadamot. Kasi punong-puno ng takot po yung mga yan. Kaya balikan po natin sa verse 16 panghuli. Ito po yun. Ito na. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. At hindi natuyo ang langis sa sisidlan. Palakpakan po natin ang Panginoon doon. At ang sabi, tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. When you give, hindi ka na po mauubusan. Nasubukan mo na yon, yung magbigay. At nararanasan mo ba? Hindi ka na nawawalan. No? Mawawalan ka kasi nagbigay ka, pero mas malaki yung binabalik ng Panginoon na pagpapala. That is a great attitude ng isa pong giver. Kaya po, ito po kasama ang pangako ng Diyos. Kaya isang bagay po na dapat din po nating matutunan, mga kapatid, pag nagbibigay po tayo, una po ay, ang pera wala nang kwenta sa atin. Kaya sabi ni Pablo, huwag kang magmukhang pera. Yung mayayaman, sabihan mo yan na huwag umasa sa mga kayamanang nauubos, nawawala. Sa hulip, umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. Sabi ni Pablo yun, nalimutan ko yung verse na yun. Kaya yung mayayaman po sa atin, pinapaalalahanan tayo. Huwag kayo umasa dyan sa kayamanan na yan, mawawala din po yan, mauubos po yan. Mas umasa ka sa Diyos na nagbibigay ng mga bagay na kahit kailan hindi nauubos. At para sa atin mga kapatid, yun ang totoong buhay. Ang buhay mo dito sa daigdig, wala yan. Maganda trabaho mo, wala yan. Pansamantala lang yan eh. Bakit uubusin mo ang lakas? Buhay mo dyan, mawawala din yan. Hindi ko sinabi huwag na kayo magtrabaho, huwag na kayo magnegosyo. Ibig po sabihin nito, lahat ng bagay meron po tayo. Ito po yung pang-anin. No? Panghuli po, meron pa isa, no? Kapag natutunan mong magbigay, hindi ka na mauubusan. Maniwala po kayo. Pag ikaw ay nagbigay, hindi ka na mawawalan. Amen? Gusto niyo po bang wag na maubusan? Yung wag na mawalan. Alam mo mga kapatid, pag naranasan mo na yung buhay na yan, ginagawa ng Diyos yung pangako niya sa'yo. Amen? Ang pagbibigay ay isang pagtatanim sa buhay po natin. Isang pagtatanim po yan. Iisipin mo lang kasi, on the negative side, hindi, pag nagbigay ka, mawawalan ka talaga eh. Yun ang realidad eh. Pero, ang batas ng Panginoon ay iba sa batas ng daigdig. Separate po talaga yun eh. Pag tayo nagbibigay, tayo po ay nagtatanim. Malapit na po yung Leaders Conference. Meron po kami isang member, nag-chat po kay Pastora Alma. Ang daming paliwanag, parang babaeng balo. Nagpapaliwanag sa amin, Pastor, sorry po, hindi na po kami makakasama sa conference kasi ang aming pamilya dumadanas po ng kahirapan ngayon. May sakit ang aking kapatid, may sakit ang aking nanay. No, hindi ko po kayang magbigay ng ganyan pong halaga. Talaga pong pasensya na po. Panahingi na sorry po sa amin. Sabi ko sa asawa ko, Love, balikan mo ng chat nga yung member na yan. Hindi po ako nagalit. Naawa nga po ako eh. Sabi ko sa asawa ko, balikan mo ng chat. Sabi na asawa ko, ano sasabihin ko? Ilagay mo sa chat, sumama ka dahil bayad ka na. Amen? Because I want to give. Sayang din yun. Magkano ba yung bayad natin? 2,600, no? No? Pangkain din sa Vikings yun. Sayang, no? Pero, I am willing to help and to give to my members. Laking kawalan ba yon? Sa isang banda, medyo nawalan ka. Pero ang mas tinitignan ko, yung makatulong ka para sa iba, makapagbigay ka para sa iba. Sana po lahat po tayo gamitin ng Panginoon pagdating sa pagbibigay. Ito po ang isang bagay, ito panghuli, mga kapatid. Hindi ka magiging mapagbigay kung wala ka dito. Wala ka niyan. Amen? Ang pagbibigay ay pag-ibig.
Lahat ng mga giver, I know, napupuno ng pag-ibig sa kanilang puso po yan. Napakadami po naming kakilala, sobrang mapagbigay, hindi nagre-reklamo, nawawalan sila, halos milyonan dahil sa pagbibigay. Minsan tinatanong po namin sila, ba't ka ba tulong ng tulong dyan? Wala ka naman napapala. Ano yung sabi nila? Mahal ko kasi sila eh. Mahal ko sila. Nagbibigay ka ba dahil kailangan o nagbibigay ka ba dahil mahal mo yung isang tao? Amen? Hindi ko minsan maunawaan na meron tayong Panginoon sa buhay natin na nag-alay ng kanyang sariling niyang anak. Ibinigay niya, hindi niya ipinagdamot sa ating lahat. And yet tayo magiging madamot. Nakalulungkot naman sa Panginoon yon. Romans chapter 8 verse 32. Siya, si Jesus Christ, ang Ama na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak. Hindi niya pinagkait. Alam niyo yung salitang hindi ipinagkait? Hindi ipinagdamot. Hindi niya in-spare. Wag na lang. Pwede naman kasi sabihin ni Lord, ganito sa daigdig, sa mundo, sa ating lahat. Hindi ko na lang ibibigay yung kaisa-isa kong bugtong na anak. Kaya mo magdusa sila sa kasalanang ginawa nila. They may go to hell. Pwede sabihin ni Lord yun eh. Pero sabi ng verse na ito, hindi niya ipinagkait. Why? John 3:16, for God so loved the world. Amen. Ngayon pong umaga sa ating pananalangin. Kamusta po ang buhay pagbibigay natin? Tayo po ba'y nagbibigay na malungkot? Nakakatulong po ba tayo pero wala pong saya nararamdaman? Kasi lagi natin tinitignan yung nawawalan tayo. Eh si Jesus, ang ating Ama nga, isipin nyo, nawalan siya ng bugtong na anak eh. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, inalay ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan, para sa ating kaligtasan. Bakit hindi natin gayahin ang ating Diyos? Siya'y nagalay ng kanyang buhay, ibinigay niya ang lahat para sa atin. Tayo nga, pag tumutulong, minsan pinapagalitan pa natin yung humihingi ng tulong sa atin. Meron po kami isang member, meron pong anak, napakahirap, tinutulungan. Sabi, lagi niya daw pinapagalitan. Parang kilala niyo alam niyo yung teleserye nung araw, yung John and Marcia? Sino nakakatanda dito? Sino pita doon? Si Dolphy, di ba? Doon sa teleserye yon, meron siyang biyanan eh. Kilala niyo, yung mataba. Pag pupunta siya sa bahay nila Dolphy, lagi siya may sinasabi, ha? Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Di ba? Ano yung pa yung anak ng member na lagi niya sinasabi, dapat umasenso ka, ganyan kasi ang mga ginawa mo sa buhay. Alam mo, si Lord, hindi naman tayo ginano ni Lord eh. Buong puso, buong pag-ibig, binigay niya. Alam niyo mga kapatid, sa umagang ito, gusto ng Diyos na maging mapagbigay tayo. Kasi ang Diyos, all out sa atin eh. Binigay niya ang lahat para sa atin po lahat. Nagbigay siya hindi sa dahilan pupunta tayo sa impyerno, but He really loves us so much. Alam niyo kung gusto mo maging mapagbigay, pairalin ang pag-ibig para sa ibang mga tao. At kung tayo magbibigay, ang pangako ng Panginoon nasa sa atin. Yung pinag-usapan po natin, tandaan niyo po, at maniwala po tayo, pag tayo naging mapagbigay, ilagay mo sa puso at isip mo, hindi ka na mauubusan. Hindi ka na mawawalan. Kaya mas marami tayo mga tao na natutulungan, nabibigyan, yung totoong tulong, nagaganap po natin ang inutos ng Panginoon sa atin. Every time the Holy Spirit speak to us, huwag mo pipigilan, kapatid. Kasi habang pinipigilan mo ang pagbibigay, parang sinasabi mo na rin pinipigilan mo ang parating na blessing na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo po ngayon, mga kapatid. Maraming iba sa atin, Lord, paano ako magbibigay? Eh wala nga po ako eh. Kaya nga si Lord, siya na ang magpo-provide
para merong kang binhi na ibigay at maitulong para sa iba. At kapag binigyan ka ng binhi, gamitin mo sa tama. Kasi kaya tayo siguro mabagal ang pag-unlad, marami pa tayong mga dapat matutunan. At isang bagay, siguro pag natutunan natin na maging totoo mapagbigay tayo, ibubuhos na ng Panginoon ang lahat-lahat sa ating pong buhay. We really thank you, Lord.